Ngayon, titingnan natin ang isang laban sa unang round sa Strasbourg na maaring mukhang ordinaryo sa unang tingin, ngunit maaaring maging isa sa mga pinakakawili-wiling labanan sa buong season ng clay court. Dalawang manlalaro na hindi pa nakakaharap noon. Dalawang ganap na magkasalungat na filosofiya sa tennis. At iisang estilo lamang ang mananatili kapag si Alex Ayala ay tumuntong sa court laban kay Alexandra Olikova. Hindi lamang ito isang labanan ng kapangyarihan laban sa depensa. Ito ay isang pagsubok ng pasensya, disiplina at pagkakakilanlan. Sinumang unang talikuran ang kanilang natural na laro ay maaaring mawala ng kontrol sa buong laban. Sa isang banda ay si Alex Ayala, ang sumisikat na bituing Pilipina na may tunay na momentum matapos ang kanyang mahusay na pagganap sa Roma. Agresibo, walang takot at ladin handang umatake sa simula ng mga rally, si Ayala ay umuunlad kapag kaya niyang diktahan ng bilis at i-pressure ang mga kalaban sa mga hindi komportableng posisyon. Kapag mahusay ang kanyang timing, kaya niyang ganap na kontrolin ang mga laban at gawing napakaliit ng court para sa sinumang nakatayo sa kabila ng net. Kasalukuyang niraranggo bilang world number 42. Ito na ang kanyang ikalimang clay court event na yung season at sa bawat linggong lumilipas ay tila mas komportable at mas mapanganib siya sa ibabaw. Ang paghihintay sa kabilang panig ng net ay isang kakaibang uri ng hamon. Si Alexandra Olikova, ang Ukrainian qualifier, ay binuo ang kanyang buong laro sa pamamagitan ng pagkadismaya at pagtitiis. Sinusipsip niya ang bilis, pinalalawak ang mga rally, at pinipilit ang mga kalaban sa mahahabang pisikal na palitan na unti-unting nakakaubos ng kumpiyansa at pasensya. Ang pagharap sa kanya ay parang paghampas ng mga bola ng tennis sa basang buhangin dahil ang bawat puntos ay nagiging hirap at ang bawat rally ay nagiging digmaang pangkaisipan. Kasalukuyang niraranggo na world number 68, si Olikova ay umakyat sa mahigit 200 na pwesto sa ranggo sa nakaraang taon sa pamamagitan ng pagiging consistency, disiplina at walang humpay na pagsisikap. Ang kanyang pag-angat ay imposibleng balewalain kahit na mas kaunti ang atensyon na natatanggap niya kaysa kay Ayala. Walang babaeng dumating dito nang hindi sinasadya. Parehong nakuha ang kanilang lugar sa pamamagitan ng ganap na magkakaibang landas at ganap na magkakaibang estilo ng tennis. Ang International de Strasbourg ay isang WTA 500 event na nilalaro sa outdoor clay at nagsisilbing huling major warm-up tournament bago ang Roland Garros. Dahil nakataya ang mga puntos sa ranggo, premyong pera at momentum, nauunawaan ng bawat manlalaro rito ang kahalagahan ng pagbuo ng kumpiyansa bago ang pares. Sa simula, inaasahang maglalaro si Ayala sa qualifying round sa Strasbourg. Ngunit pagkatapos ng pag-alis ni Hailey Baptiste, ang Pilipinas star ay direktang inilipat sa main draw na nagbibigay sa kanya ng sariwang enerhiya at lumalagong kumpiyansa papasok sa linggo. Para kay Ayala, ang Strasbourg ay hindi na lamang paghahanda para sa French Open. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita na kabilang siya sa mga pinakamapang-anib na umuusbong na manlalaro ng tour. Para kay Olikova, ang torneong ito ay nagpapatuloy sa naging pinakamabungang bahagi ng kanyang propesyonal na karera. Sa mga laban na tulad nito, ang talento lamang ay bihirang sapat. Ang tagumpay ay karaniwang pagmamay-ari ng manlalaro na nananatiling malakas ang pag-iisip kapag magsisimulang tumaas ang pressure. Ang forma ng bawat manlalaro sa laban na ito ay nagsasalaysay ng isang mahalagang kwento. Sa Roma, tinalo ni Ayala si Magdalena Frech sa isang mahirap na labanan sa 3 set bago niya tinalo si Olympic silver medalist Wang Xinyu sa mga straight sets. Pagkatapos ay itinulak niya si world number 2 Elena Rybakina sa isang mas kompetitibong laban kaysa sa iminungkahi ng huling iskor, natalo ng 6-4, 6-3 matapos magpakita ng mga kislap ng walang takot na paggawa ng mga tira na patuloy na nakakaakit ng atensyon sa buong tour. Ang pagtakbong yon ay nagbigay kay Ayala ng 4-3 record sa clay na yung season, hindi dominante, ngunit tiyak na nakapagpapatibay. Nagpakita ito ng nakikitang pag-unlad mula sa isang manlalaro na hayadang inamin na ang clay ay nananatiling isang surface na pinag-aaralan pa rin niyang i-master sa propesyonal na antas. Dumating si Olikova sa Strasbourg matapos ang qualifying round at mukhang lubos na nakakakumbinsi habang ginagawa ito.
Tinalo niya si Xenia Eframova 6-1, 6-2 bago tinalo ang dating top 30 player na si Julia Putintseva 6-4, 6-4 sa isa na namang mahinahong pagganap. Maaring mukhang ordinaryo lang sa papel ang mga scoreline na iyon, ngunit hindi nito lubos na maipaliwanag kung gaano kadiskomportable ang laro ni Olikova kapag ang isang kalaban ay nakulong sa isang buong best of 3 set battle na may matinding pressure na nakakabit sa bawat puntos. Ang kanyang estilo ay unti-unting humihila sa mga manlalaro palayo sa kanilang mga gustong pattern at pinipilit sila sa mahaba at nakakadismayang palitan ng puntos kung saan tuluyang nawawala ang ritmo. Likas na mahilig si Eala sa shotmaker. Ang kanyang mga likas na ugali ay patuloy na nagtutulak sa kanya na ilipat ang bilis, lumika ng mga anggulo, pumasok sa baseline at bumuo ng mga punto kung saan niya kontrolado ang bawat mahahalagang desisyon. Sa mas mabilis na hard court, ang agresibong pagkakakilanlan na iyon ay mahusay na gumagana. Ngunit ang clay ay lubos na nagbabago ng equation. Ang bola ay mas mataas ang posisyon, mas mabagal ang paggalaw, at nagbibigay sa mga defender ng mas maraming oras upang makabawi sa pagitan ng mga tira. Ang agresyon ay dapat mapanatili sa mas mahahabang rally sa halip na ibigay sa maiikling pansabog. Dito nagiging mahalaga ang pasensya laban sa isang tulad ni Olikova. Ang laban na ito ay maaaring mabilis na maging isang labanan kung sino ang kumukontrol sa emosyonal na ritmo ng court. Ang pag-aaral kung paano manatiling agresibo nang hindi nagiging pabaya ay isa sa pinakamahirap na transisyon para sa mga natural na umaataking manlalaro sa surface na ito. At ngayon ay nakaharap ni Eala ang isang kalaban na ang buong laro ay idinisenyo upang subukan ang kahinaang iyon. Inilalarawan ni Alexandra Olikova ang kanyang sarili bilang isang hindi pangkaraniwang manlalaro at ang paglalarawan ay akmang-akma. Ang kanyang estilo ay umiikot sa mataas na looping moonballs na lumalapad ng malalim malapit sa baseline, mga depensibong retrieval na umaabot ng lampas sa comfort zone ng karamihan sa mga baseline hitters at isang mentalidad na kontrasuntok na mas umaasa sa frustration kaysa sa direktang lakas. Hindi siya palaging naghahanap ng mga kamanghamanghang panalo. Sa halip, hinihintay niya na mawala ng pasensya ang mga kalaban at sirain ang sarili. Isang perpektong halimbawa ang dumating sa Australian Open, kung saan si Olikova ay nagtala ng nakakagulat na 4-0 na kalamangan laban sa defending champion na si Madison Keys sa pamamagitan lamang ng pagtangging bigyan ang mga Amerikano ng malinis na timing sa bola. Kalaunan ay nalutas ni Keys ang problema at nanalo sa laban. Ngunit nang ailangan ito ng malalaking pansasaayo sa taktika at mas maraming pansisikap kaysa sa nais bubuli ng karamihan sa mga nangungunang manlalaro sa isang unang round na laban. Ang pagganap na iyon pa lamang ay nagpakita kung gaano ka-disruptive si Olikova kapag ang mga kalaban ay hindi nagpapakahirap sa simula. Bahagi ng palaisipan ang kanyang serve. Ang kanyang average na bilis sa unang serve ay nasa 139 km/h na hindi sapat ang lakas para maabala ang karamihan sa mga manlalaro sa loob ng top 100 kahit na ang kanyang first serve percentage ay kahanga-hanga ang taas na nasa 77%. Halos 60% lamang ng mga first serve points ang kanyang nananalo. Ayon sa estadistika, ang kanyang mga service game ay tila mahina at ang kahinaang yon ang kadalasang tane. Maagang binabasad ng mga kalaban ang kanyang serve, bahagyang nakaka-relax at nagsisimulang maniwala na ang laban ay patungo sa isang komportableng panalo sa straight set. Kadalasan, yon ang sandaling nagiging pinakadelikado si Olikova. Ayaw niyang magpanik, ayaw niyang mawala sa isip. Sa halip, mas lalo siyang sumusubok sa mga rally, walang katapusang nagpapalawak ng puntos at dahan-dahan hinihila ang mga kalaban sa nakakapagod na pisikal at emosyonal na mga labanan. Bigla, napipilitan ang mga manlalaro na pumutok ng 15, 16, minsan ay 17 shots para lang manalo ng isang puntos. Dumarating ang bola sa mahirap na taas. Nawawala ang ritmo. Nagiging hindi komportable ang timing. Kapag pumasok sa isip ang pagdududa, nagiging napakahirap tanggalin si Olikova. Kinumpirma ng kanyang room ang ganitong padron. Tinalo niya si Petra Martic 6-1, 6-3
bago tuluyang ginulo ang ritmo ng ika-18 na seed na si Clara Tozon na bumuo ng dominanteng 6-1, 3-1 na lamang bago nagretiro si Tozon dahil sa pinsala sa likod. Kahit bago pa man magretiro, hindi kailanman mukhang komportable si Tozon. Wala na ang takbo, sira ang timing, at ang mga rally ay nagaganap ng eksakto sa paraang gusto ni Olikova. Ngunit dumating si Linda Noskova na tinalo si Olikova next 1, next 3 sa isang pagganap na nagpakita ng pinakamalinaw na plano para matalo siya. Hindi nagpanik si Noskova, hindi nagmadali, at higit sa lahat, hindi niya hinayaan ang mas mabagal na tempo ni Olikova na magdikta sa emosyonal na ritmo ng laban. Nanatili siyang matiyaga habang naglalaro pa rin ng agresibong tenis sa kanyang sariling paraan, binabalanse ang disiplina at kontroladong opensa. Nang mawala ni Olikova ang kakayahang bigiin ang kanyang kalaban sa mental na aspeto, naging mas diretso ang laban. Yan mismo ang pormulang kailangang sundin ni Alex Iala. Ang mga nakapagpapatibay na senyales mula sa Rome ay nagmumungkahi na maaaring handa na siya. Laban kay Wang Xinyu, nagpakita si Iala ng higit na pasensya sa pag-ipon ng mga puntos sa halip na patuloy na maghanap ng agarang panalo. Mukhang handa siyang bumuo ng mga rally ng maayos, maghintay para sa tamang simula, at maingat na piliin ang kanyang mga sandali. Laban kay Elena Rybakina, nakipagkumpetensya siya mula sa pinakaunang puntos hanggang sa huli nang hindi kailanman lumiletaw na nabibigatan sa okasyon o sa bilis ng laban. Pagkatapos ng Rome, sinabi ni Elena sa Tennis Channel na sa wakas ay nagsisimula na siyang makahanap ng kanyang katayuan sa clay at naniniwala siyang makakapaglaro siya ng maayos sa ibabaw. Mahalaga ang ganitong uri ng kumpiyansa dahil nagmumula ito sa karanasan at pag-unlad sa halit na bulag na optimismo. Ngunit meron pa ring malaking komplikasyon. Si Olikova ay nasa taas na 5'10" at mahusay gumalaw para sa kanyang taas. Ang kanyang mahahabang hakbang ay nagbibigay daan sa kanya upang masakop ang malalaking bahagi ng court habang ginagawang nakakagulat na madali ang mahihirap na pagkuha ng depensa. Sa clay, kung saan ang bola ay tumatalbog ng mas mataas at mas mabagal na bumagalaw, ang kanyang mga lakas sa depensa ay nagiging mas epektibo. Ang tila isang malinis na panalo ay biglang bumabalik muli sa net. At ang paulit-ulit na pressure na iyon ay maaring unti-unting magpahina sa mentalidad ng mga manlalaro. Para manalo si Iala sa laban na ito, 3 bagay ang dapat mangyari. Una, hindi niya maaaring hayaang mapunta ang bilis ng laban sa gusto ni Olikova na mabagal na ritmo. Iyon ay ang patibong. Dapat niyang adawin ang bola ng maaga, may kumpiyansang humakbang papasok sa baseline at gamitin ang kanyang forehand ng agresibo upang pilitin ang mga biglaang pagbabago sa direksyon na kahit ang tahanga-hangang court coverage ni Olikova ay hindi palaging mababawi. Pangalawa, kailangan niyang gamitin ang net ng matalino. Ang mataas na looping moon balls ni Olikova bagamat mahirap atakehin mula sa baseline, ay maaring maging mahina kung ang isang kalaban ay maagang makikilala ang trajectory at susulong na may kumpiyansa. Ang isang manlalarong handang mabilis na magsara at mag-volley ng matatan ay maaring maglaan ng oras at maiwasan ang mga looping shot na iyon na paulit-ulit na i-reset ang rally. Kung babasahin ni Iala ng tama ang mga pagkakataong yun, ang net ay maaring maging isang napakahalagang sandata sa laban na ito. Pangatlo, at marahil ang pinakamahalaga, kung makakakuha si Iala ng maadang pahinga sa serve, hindi niya maaring hayaang lumika ang scoreboard ng maling pakiramdam ng seguridad. Paulit-ulit na ipinakita ni Olikova na ang mga maagang kakulangan ay halos walang kahulugan laban sa kanya, dahil ang kanyang buong laro ay nakabatay sa tibay at pantitiyaga. Sinusipsip niya ang pressure, nakaligtas sa mahihirap na stretches, at matiyagang nanghihintay na mapagod ang mga kalaban sa mental o pisikal na aspeto. Ang ibabaw mismo ay nadaragdag ng isa pang patong. Ang Foro Italico sa Roma ay may posibilidad na maglaro ng mas mabilis dahil sa komposisyon at pangpapanatili ng korte nito, habang ang Strasbourg ay nag-aalok ng mas tradisyonal na kapaligiran sa European clay court na natural na nagbibigay ng gantimpala sa pasensya, consistency at pisikal na tibay. Sa maliliit na paraan, ang mga kondisyong iyon ay pumapabor sa mahusay na estilo ng depensa ni Olikova, ngunit bahagya lamang. Nangangahulugan lamang ito na ang pagpipilit ng kanyang sarili sa mga rally dito ay mangangailangan ng mas maraming pansisikap,
mas maraming disiplina, at mas matagal na intensidad kaysa sa mas mabilis na hard court. Dumating si Eala sa Strasbourg, dala ang kumpiyansa mula sa kanyang kompetisyon laban kay world number 2 Rybakina sa Rome. Mahalaga ang mga laban na tulad niyan dahil nag-iiwan ang mga ito ng ebidensya. Naiintindihan na niya ngayon kung ano ang pakiramdam ng elite level tennis at alam niyang nararapat siya sa mga sandaling iyon. Pumasok si Olikova mula sa ibang emosyonal na posisyon. Matalas, maluwag, at ganap na malaya sa inaasahan pagkatapos ng dalawang nakakakumbinsing panalo sa qualifying. Dinugol niya ang halos buong karera niya sa minamaliit, hindi pinansin o tinanggal sa pwesto para lamang patuloy na umakyat sa ranggo. Ang kalayaang iyon ang dahilan kung bakit siya mapanganib dahil naglalaro siya ng walang takot na mabigo. Lubos niyang niyayakap ang kanyang hindi pangkaraniwang estilo at hindi kailanman humihingi ng paumanhin sa paggawa ng mga laban na hindi komportable. Ang dalawang manlalarong ito ay hindi pa nagharap dati. Ang head-to-head ay walang laman. Mahalaga yon dahil ang estilo ni Olikova ay hindi isang bagay na lubos na nauunawaan ng mga manlalaro hanggat hindi nila ito nararanasan ng real time. Ang panunood ng video ay naghahanda sa iyo sa intelektual na aspeto, ngunit hindi nito inihahanda ang iyong tiempo para sa kakaibang taas, ikot at ritmo ng bola kapag mansimula na ang laban. Ang mga unang ilang laro ay halos tiyak na magiging panahon ng pag-a-adjust para kay Eala. Kung mabilis siyang aangkot, masasanay sa kanyang mga gawi at magtitiwala sa kanyang disiplina, kalaunan ay makokontrol niya ang laban. Ngunit kung gugugol siya ng masyadong mahabang panahon sa paghahanap ng tiempo habang palalim ng palalim ang mga rally ni Olikova, maaaring maging mas komplikado ito kaysa sa inaasahan. Ang pangkalahatang pakiramdam ko ay dapat pa ring manalo si Alex Eala sa laban na ito. Ngunit mas maliit ang lamang kaysa sa ipinahihiwatig ng mga ranggo. Si Eala ay 26 na mas mataas sa ranggo, ngunit ang kakaibang estilo ni Olikova ay may paraan upang pantayin ang larangan laban sa mga kalaban na hindi pa nakakaharap nito noon. Natalo na ng Ukrainian ang isang top 20 player na yung season at naitulak ang ilang tiling kalaban sa mahihirap na labanan. Wala siyang pakialam sa mga ranggo, reputasyon o inaasahan. Lumalakad siya papunta sa court na dala ang kanyang pansamantalang mga tattoo sa mukha, ang kanyang mga looping ground stroke at ang kanyang lubos na paniniwala na ang hindi pangkaraniwang tennis ay maaari pa rin talunin ang modernong kapangyarihan. Para kay Eala, hindi lamang ito tungkol sa pag-abante sa Strasbourg. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang kanyang pag-unlad sa clay court ay totoo at na siya ay tunay na handa para sa Roland Garros 2026. Para kay Olikova, ito ay tungkol sa muling pagpapatunay na ang kanyang uri ng tennis ay nararapat sa pinakamataas na antas, anuman ang sabihin ng mga ranggo. Sinumang unang talikuran ng kanilang natural na laro ay maaring mawala ng kontrol sa buong laban. At ang katotohanan iyon ang dahilan kung bakit ang unang round na engkwentro na ito ay isa sa mga pinaka-tactical na nakakahimok na mga laban sa buong season ng clay court.